Mahimbing na natutulog ang may-ari ng bahay na ito kasama ang asawa, anak at mga manggagawa sa Kennedy Street sa Pleasant View sa Tandang Sora, Quezon City nang biglang lumiyab ang apoy ng alas 5:30 ng umaga. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog bago tuluyang naapula ng pasado alas 8 ng umaga. Ginawang imprentahan ng t-shirt ng may-ari na si Michael Cavalte ang bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng ang pintura na ginamit sa pag-imprenta ng t-shirt nagsimula ang sunog. Gumagawa raw kasi ang pamilya ni Michael ng t-shirt para sa FIBA Basketball World Cup. Kasabay ng pagliyab ng apoy, patay ang 15 katao habang 3 ang nakalabas ng buhay. Kabilang sa mga nasawi ang may-ari na si Michael, ang asawa at anak na babae na 3 taong gulang lamang. Namatay din sa sunog ang kasambahay ng pamilya at 11 manggagawa. Sa ikalawang palapag natulog si Michael at ang kanyang pamilya at kasambahay. Sa ibaba ng bahay natulog ang 11 manggagawa. Kabilang sa mga nasawi, sina Irene Dolor, 18 anyos. Ayon sa kanyang kapatid na si Richel Ochoco Sigalat, bagong pasok lamang sa trabaho ang bunsong kapatid. Nawagan niya po ako. Tapos yung mga kapatid ko sabi na balitaan daw na may sunog nga dito. Kailan kayo huling nagkausap, ma'am, ng kapatid mo? Ano pong usapan ninyo? Wala, kumistahan mo. Nasawi rin ang magpipinsan na sina Carmina Abalos, Teresa Cruz at Mia Picho. Ayon kay Lailani Laron, kamag-anak ni na Abalos, Cruz at Picho, nabalitaan niya na may nasunog na bahay sa Tandang Sora. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa bahay na pinapasukan ng 3 pamangkin. Kasi po, alam niyo naman po yung hirap ng buhay sa Mindoro, lalo po ngayon malakas yung ulan at saka kiriwi po doon sa amin. Sana po matulungan po yung mga pamangkin ko na mauwi po sa Mindoro at kasi po hirap na hirap din po yung mga buhay ng pamilya doon. Ang 4 na sawi ay magkakamag-anak, magkakapit-bahay at pawang mga residente ng Barangay Manuot, Rizal Occidental, Mindoro. Isa sa mga mapalad na nakaligtas sa sunog, si Francis Ochoco na graphic artist. Po bang ikwento sa amin yung nangyari kanina? Yung nga po, paggising ko na lang po, di ako makahinga. Yun po po alam, sunog na po. Akala ko, yung mga kasama ko nasa labas na kasi isang tao lang yung narinig kong sumisigaw. Tapos, hindi na rin ako makasigaw dahil napasok na ng usok yung ano ko at nadidinig na rin po yung panin. Hirap na po makalabas eh. Pinapa ko na lang po yung ano kung saan makalabas dahil sa sobrang dilim. Wala na akong makita. Hanggang sa may nakita ko nga po na yun na rin sinundan ko para makalabas. Nahirapan ang mga biktima na agad na makalabas dahil iisa lamang ang entrance at exit ng bahay. Bukod dito, nakagrills ang bintana ng bahay at mayroong bakod pa. Sunog ang mga t-shirt at 3 nakaparadang sasakyan. Mabuti na lamang at hindi na kumalat ang apoy at hindi na nadamay ang mga kapitbahay. Ayon kay Marlo Olonday, kapitan ng barangay, sa kasagsagan ng pandemya, naging patahian ng face mask at ipapanggamit kontra COVID-19 ang bahay ni Michael. Pero nang humupaan niya ang pandemya, nagbago ng negosyo si Michael at pinasok ang pag-iimprinta ng t-shirt. Binigyan naman ng barangay ng permit ang negosyo ni Michael. Pero sa ngayon, sinusuri pa ng Quezon City Government kung mayroong mayor's permit at business permit ang negosyo ni Michael. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng BFP kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Pag-amin ng BFP, naantala ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa baha dulot ng malakas na ulan at sa maling address na ibinigay sa kanilang hanay. Chona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.